Gumaganda ang takbo ngayon ng kupo ng Golden State Warriors mga kaibigan kung saan sa mga hindi pa nakakaalam 10 laban ang naipanalo nila sa kanilang mga nagdaang 14 na mga laban. 3 winning streak yung hawak-hawak nila ngayon, magandang senyales na talaga ito sa malaking bawi ng Dubs. Hindi naman nga rin po basta-basta ang lalim ng lineup nila this season, sila ngayon ang isa sa may pinaka nakakatakot na mga bench ng liga. Nasa bench ng Warriors sina DeAnthony Melton at Al Horford, itong dalawang ito talaga ang nagpapalakas sa bench ng GSW. Napansin nyo naman siguro na palaging pinagsasabay ni Steve Kerr sina Melton at Horford, napaka-solid kasi ang opensa at depensa ng Dubs kapag nasa court pareho sila. Parehong matinik na two-way player kaya napapakamot ulo ang kalaban sa kanila. Well, nagtaka yung karamihan patungkol sa magandang nilalaro na ngayon ni Al Horford, kung saan nag-struggle po siya noong nakaraan pero muling nagbalik ngayon ang ganda ng kanyang laro at ito ay nandahil po kay DeAnthony Melton mga kaibigan, tumaas din ang plus-minus ni Horford. At para bigyan kayo ng ideya kung gaano kalupit itong si Melton sa Warriors ngayong season, kung saan sa mga nagdaang 15 games ng Dubs ay 148 total positive ang kanyang plus-minus. Mataas pa kahit ipagsama sina Pods at Horford o di kaya'y si Pods at Moody, ibig sabihin na dadaig pa ng isa ang dalawa, kaya naman doble yung lakas na naibibigay ni DeAnthony Melton sa grupo ng Warriors. Ang nakikita kong malaking issue sa Warriors ngayon ay ang kanilang starting 5 lineup na ginagamit, kung saan negative ang plus-minus nito at inamin naman yan mismo ni Steve Kerr noon sa interview. Pero punto niya na pipilitin siyang gamitin ito ngayon, ito nga rin yung dahilan kung bakit nasisiguro natin na gagawa ng magandang trade ang GSW this season bago ang trade deadline sa susunod na buwan taong kasalukuyan. Forward yung kulang para mas lalong mapalalim pa ng husto ng Dubs ang roster nila. Tatlo kasi yung forward sa starters ng Dubs, si Moody ay mas fit siya gawing forward, hindi shooting guard. Base ito sa lineup meron ang Warriors ngayon, mas okay ang rookie na si Will Richard ipalit kay Moody. Kasi mas maganda rin sa bench si Moody para may forward sila. Si Santos lang din kasi ang forward ng bench nila ngayon, si Jonathan Kuminga sana, kaso hindi na siya ginagamit. Bigyan ko lang din kayo ng ideya kung bakit hindi na ginamit ng Warriors ngayon si JK, kung saan naninigurado ang Warriors na healthy si Kuminga. Malaking asset kasi siya ng Dubs sa trade kaya hindi pwede na ma-injury siya para nang sa gayon makakuha sila ng magandang kapalit kay JK. Mautak na galaw ito ng Warriors, siniguro talaga nila na maaalis si Kuminga na hindi sila haharap sa problema. Ngayon ay panoorin po natin hanggang dulo kung gaano kalupit ang tandem nila Al Horford at DeAnthony Melton.